Julia. Naka-hands-free call ako sa kotse. Edi ibig sabihin on the way na po kayo papunta dito sa probinsya. Oo, pero may meeting pa ako bago bumiyahe papunta dyan. Pero kasama ko na si Diego para diretso na kami pagkatapos ng meeting ko. Gusto mo makausap ang pinsan mo? Wag na po, Tito. Magkausap naman kami niyan kahapon. Oh, ba't napatawag ka? Pinapasabi po kasi ni Mama na pakidaanan daw po niyo si Tito Ramon kasi nasa casa daw po sa sakyan nila. Ano? Tadaanan pa sila Ramon? Susunduin pa? Ba't hindi na lang sila mamasahe? Magbus na lang sila. Kalma lang. Maluwag naman tong sasakyan natin Tsaka, on the way naman ng bahay nila Tito Ramon mula sa meeting place yun ng client mo. Tama po si Diego, Tito Miguel. Please po, nasabi ko na kasi kay Lolo Domeng at Lola Rosa na pupunta kayong lahat dito. Gusto mo ba akong magmukhang sinungaling kay Lolo at Lola, Tito? Ayaw na kasi magpunta ni Tito Ramon dahil nga wala silang sasakyan. Kaya please, Tito, pakisabay mo na sila, ha? Please. Kapag hindi ka pumayag, magtatampo na naman yan si Ate Julia. Alam mo naman yan, iyakin. Baka umiyak yan tapos ipadala sa yung picture niyang magaang mata. Sige ka. Tsaka pagkagalita ka ni Mama kapag pinaiyak mo si Ate Julia. Alam mo namang favorite si Ate ni Mama Tito, please, pumayag na po kayo, okay? Kahit wala si Tita Sonia dito sa Pilipinas ngayon, pwede ko naman ikwento na dadaanan niyo si Tito Ramon at saka si Kuya Carlos sa bahay nila. Siguradong pogi points ka kay Tita Sonia. Ay, naku kayo talaga magpinsan. Pinagtulungan niyo na naman ako. Ginamit niyo pang commander ko sa usapan. Effective naman, di ba? Mukhang papayag ka na Alam naman namin takot ka kay Mama. Oo siya, sige na. Julia, tawagin mo na tong Tito Ramon mo na dadaanan namin sila dun sa bahay nila ng mga 10 a.m. Mabilis naman tong meeting ko. Yes! Ang bait talaga ni Tito Miguel. Sabi na nga ba, papayag ka rin See you later. Ingat po sa pag-drive. Bye! Hello? Julia? Akala ko ba sabi mo susunduin kami rito ni Tito Miguel mo? Mag-aalas 11 na, wala pa. Baka naman iniwan na kami. Naghintay lang kami dito sa wala. Sabi mo alas 10 na, bakit wala pa? Tito Ramon, ang alam ko po may meeting po kasi si Tito Miguel pero pagkatapos po pupunta na dyan. Sige po, tatawagan ko si Diego para malaman kung... Ay, hindi na! Hindi na lang kami tutuloy. Utang na loob pa namin, sasabay nila kami. Dad, kanang high blood. Tayo na nga lang makikisabay, ikaw pa itong nagmamadali at galit. Sinabi ko bang gusto kong sumabay sa kanya? Kailan naman ang nanay mo mapilit, pati yung tita Teresa mo Ramon, sabi naman ni Miguel kanina kay Julia, dadaanan nila tayo rito. Baka napatagal lang ang meeting. Akin na nga yung cellphone. Ay, Julia, iha, pasensya ka na, tinawagan ka pa nitong tito mo, ha? Hihintayin na lang namin sila, Diego. Sige po, Tita Den, Salamat po. See you later po. See you later, bye. Carlo, anak, ilabas mo na ang mga bag natin para maisakay agad pagdating nila Tito Miguel mo. Ay, Ramon, huwag ka nang magmaktol dyan. Wala ka rin namang magagawa. Naka-oo na kayo kay tatay at nanay kaya pupunta tayo sa probinsya sa ayaw mo man o sa gusto. Huwag ka nang sumimangot. Kayo nga itong nasunod Pati pag simangot ko, bawal pa rin. Mukha ko to! Choice ko kung sisimangot ako o hindi! Dapat kasi nagahan natin ng alis Ayan, sobrang dami sasakyan na nagbibiyahe. Anong petsa pa tayo makakarating ng probinsya nito? Sa late nga dumating ang ka-meeting ko. Kung alam ko lang na matatraffic ng ganito, hindi na ako nag-drive. Sana nagrenta na lang ako ng van. Hindi ikaw na mayaman, ikaw na may pangkarkila ng sasakyan. Ano sabi mo? Sabi ko, kung hindi mo sana inuna yung trabaho mo, hindi ka mahuli ng sundo sa amin. At hindi tayo sama-sama magpepenitensya sa traffic dito. Pwede ba? Relax lang kayong dalawa. Malamig naman tong aircon ng sasakyan pero ang iinit ng mga ulo ninyo. Wala pa tayo sa kalahati ng biyahe, nagbabangayan na kayo. Paano hindi init ang ulo ko? Hindi ba nga tayo nananangalian tapos ganito, ipit tayo sa traffic? Tinanong ko kayo kanina kung gusto nyo mag-drive-thru. Sabi nyo ayaw nyo. Kasi nagka-fasting ka. Fasting. Magagalitin ka naman sa mga panungugali mo. Ano? Ano sabi mo? Bubulong-bulong ka pa dyan, ha? Ramon, huwag ka nga sumigaw at nabibingin na kami ng anak mo. Nasa gitna ka pa naman, rinig na rinig yun. Pati pa naman pagsigaw ko, bawal pa! Baka mamaya pati paghinga ko, ipagbawal nyo na! Bista buhay ito! Lahat na nang gawin ko at sabihin ko, kinukontra! Wala pa rin sila, Julia.
Sigurado ka ba, Apo, na pupunta sila at sabay-sabay na darating? Opo, Lolo Doming. Sure po ako. Nakausap ko rin sina Kuya Carlo at Diego kanina nang magkasama na sila sa biyahe. Uy, tumigil ka na nga ng pag-aalala. Baka naipit lang sa traffic. Alam mo naman kapag Miyerkules Santo, maraming bumabiyahe. Baka nagbabangayan na naman ang magkapatid na yon. Minsan na nga lang sila magkasama nag-aaway pa. Julia, tawagan mo na nga lang ulit sila Diego para tanungin mo kung nasa na sila. Magsisimula ng pabasa ng 6:00 ng gabi para matapos din ang Biyernes Santo ng umaga. Opo, Mama. Tatawagan ko na po. Nay, Tay, sa loob na lang po kayo maghintay. Medyo mainit po eh. Masama kapag naiinitan kayong dalawa dyan sa may tarangkahan. Ay, ayan na pala sila oh. Ay, Julia, nandito na sila. Lola Rosa, mano nga po. Ang gwapo talaga nitong apo natin. Ay, naku, Carlo, iho. Kamukha mo ang lolo Doming mo nung kabataan niya. Diyos mayo, gwapo ako noon pero mas gwapo pa rin si Carlo. Mano po, Lolo. Kawang ka ng Diyos, iho. Ano po, Lolo, Lola? Kawang ka ng Diyos. Diego, Apo, ang tangkad mo na simula nung huli tayo magkita. Ang mama mo, hindi ba umuwi? Nag-expire po ang passport ni Mama kaya hindi po siya nakaabot ngayong Holy Week. Sa 1 linggo na lang daw po siya babalik. Dadalaw na lang daw po kami ulit dito pag uwi niya. Ganun ba? Ay, sana ay magkita pa nga kami ni Sonia, no? Ay, Dena, anak. Kumusta ang biyahe niyo? Nay, Tay, mano po. Nako, tanungin po ninyo ang mga anak niyo kung kumusta ang biyahe namin. Sabi ng buksan mo yung likod para makuha ko yung gamit namin. Hindi ba sabi ko nga mamaya na? Puntahan muna natin sila nanay at tatay. Uunahin mo pa ba yung mga gamit nyo? Kesa sa mga taong dinalaw natin dito? Para hindi na tayo lalakad pabalik dito mamaya eh. Ilang hakbang lang naman, oh. Kaya hindi ka na pumayat eh. Ayaw mo magkikilos. Ayaw mo mag-exercise. Kasalanan ko ba kung bakit nagbago metabolism ko at lumobo ako ng ganito? Oo nga! Baka nga kasalanan ko to. Total lahat naman dito kasalanan ko, di ba? Lahat naman bawal eh. Lahat pa ako ba may kasalanan? Ito talaga ang buhay na to, oh. Ay, hindi pa rin sila nagbabago. Lola Doming! Ay, nako, Ramon! Miguel, ang tatay niyo! Hindi matay ang tatay niyo! Lolo, okay na po ba kayo? Nasaan ang mama at mga tito mo? Nasa labas po, Lo. Kinakausap po ni Lola. Magsisimula na rin po kasi ang pabasa. 6:00 na ba? 7:00 na po, Lo. Pinakain at pinagkape muna ni Lola yung mga kasama nating babasa ng pasyon. Ayos na po ba kayo? Hindi po niyo sinagot ang tanong ko kanina. Ay, nako. Nailitan lang siguro ako at na-excite sa pagdating ng mga anak ko. Ay, hinay-hinay lang po, Lolo. Alam niyo naman na... Ay, Domeng, maayos na bang pakiramdam mo? Pinasimulan ko na yung pabasa. Baka hindi matapos ng umaga ng Biyernes kapag ipinagpaliban pa eh. Oo naman, tama lang yun. Rosa, Julia, Apo, ay maiwan mo muna kami ng lola mo. Sige po, Lolo. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo, ah. Pupuntahan ko muna sila Diego at Kuya Carlo. Ama ko kung kalooban, Ganito palang pabasa dito sa probinsya. Naka-mic pa at may malakas na speaker. Buti hindi nagagalit ang mga kapitbahay. Mga kapitbahay din ang kasama sa pabasa, kaya bakit sila magagalit? Teka, okay na si Lolo? Ay, oo. Kumain na ba kayo? Tara, kain muna tayo. May shifting ng pagbasa. Nakita niyo na bang schedule natin na ginawa ni Lola? Hindi pa kami kumakain kasi hinihintay ka namin eh. Pero nakita na namin ang schedule. Kaso si Dad at si Tito Miguel pinapapalitan pa. Ayaw daw nila magkasabay sa pagbasa. Ay, kawawa naman si Lola Rosa. Parang stress na stress siya kanina. Nangingilid na nga yung luha niya eh. Hindi naman kasi maawat si Papa at si Tito Ramon kapag gusto nilang mag-away. Parang wala na silang pakialam sa mga tao sa paligid nila no?
Sana lang magkasundo sila para matahimik naman si Lolo. Teresa, nakatulog si Ramon. Ako na lang munang magbabasa para sa kanya. Nakatulog ba talaga o natulog ng sadya para hindi kami makasabay dito sa sked ng pagbasa namin? Wala rin naman si Kuya Miguel. Sumakit daw ang tiyan, sabi ni Diego. Bukas na lang daw siya. Hindi ko sure kung totoo ba na ganun. Pero si Kuya Ramon, puyat ba? Parang dumoble ang sungit niya ngayon eh. Iniisip ko baka puyat o gutom. Ay, ewan ko ba naman dyan? Napaka-bitter sa lahat ng bagay kahit busog at maraming tulog, ganyan pa rin ang ugali niya. Parang kapag andito siya, pasan niyang buong daigdig. Lahat na lang pinapansin. Lagi na lang mainit ang ulo. Ay, nako. Salamat, Dena. Kasi naiintindihan mo pa rin si Kuya Ramon kahit ganyan siya. Napakakalmado mo sa lahat ng pagkakataon. Kung sasalubungin ko ang init ng ulo niya, ako rin naman ang mahihirapan dahil hindi naman yan marunong mag-sorry. Kahit siyang mali, ipipilit pa rin niyang tama siya. Ay, Dena. Ano kayang pwede natin gawin para magkasundo si Kuya Ramon at Kuya Miguel? Yan kasi ang hiling ni tatay. Gusto niyang magkasundo kami mga anak niya ngayong Semana Santa. Ilang Semana Santa na ba ang nakalipas? Ilang Pasko at bagong taon na ba natin hinihiling na magkasundo-sundo ang lahat? Pero iba ngayon, Dena. Kumpleto tayo ngayon. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang talaga kaming tatlo naging kumpleto. Yun bang sabay-sabay kaming nandito at hindi parang shifting? Kapag nagbisita iglesia, sa harapan ko pa uupuin si Ramon. Sana makapag-usap silang magkuya. Sana isantabi na nila ang pride nila para magkaayos na sila. Para mo na rin sinabing wala ng pag-asang magkabati pa sila. Oh, ba't andito ka? Di ba dapat kagabi ka pa? Nakatulog ako. Pwede naman sigurong matulog, no? Hindi naman siguro bawal. Nasaan yung ibang magbabasa ng pasyon? Bakit tayong dalawa lang nandito? Nasaan si Dena at Teresa? Ay, nako. Basa-basa ka rin kasi ng messages mo. Nagtatanong ako ng maayos. Yan nga, Sumagot sagot ka ng ko! maayos! Tingnan mo kasi yung mga message sa GC ng pamilya natin. Malalaman mo kung nasan sila. Makalis ka nga. Magbasa ka mag-isa mo! Ramon! Hoy, Ramon, bumalik ka! Aga-aga, panira ng araw! Miguel, Ramon. Oh, saan pupunta yung si Ramon? Tay, Nay. Mamaya na lang din ako magbabasa. Kayo na lang muna dito. Dad, Tito Miguel, sabay kayo magbabasa ng pasyon ngayon? Unfortunately, kahit anong lipat ko na schedule, may sumusunod sa akin. Bakit naman kita susundan? Di ba mga bata pa lang tayo, mahilig ka na magsusunod sa akin? Akala mo lang yun. Nagsimula na naman po sila. Bakit kung kailan tumanda, saka sila ganyan? Baka hindi mo lang naaalala kasi bata ka pa noon, pero ganyan na sila, matagal na. Ewan ko ba kung anong ugat ng lahat ng galit nila sa isa't isa. I-distract mo na lang, Kuya Carlo, para hindi na sila mag-away. Tito Miguel, maiba lang po tayo. Baka pwede ako mag-apply sa office nyo. Hindi ka magtatrabaho sa opisina nila, Carlo, ah. Hindi mo sinabi sa akin to. Ano namang masama kung gusto mong masenso ng anak mo? Bakit pagbabawalan mo siya magtrabaho sa akin? Sige lang, iho. Ipasa mo sa akin ang resume mo at ako nang bahala. Hindi ako papayag! Tapos ano? Kapag naipasok mo siya, susumbat mo sa amin dahil sa'yo nakapagtrabaho ang anak ko. Ikaw na naman ang bida, di ba? Ikaw na naman ang magaling. Ikaw na wala nang inisip kundi ang sarili mo. Oo, sige. Siguro nga iniisip ko lang lagi ang sarili ko. Bakit naman hindi? Wala naman kayong pakialam sa akin. Okay na tulungan ko pamangkin ko. Kesa naman magmukmuk lang siya sa bahay at maging patabang palamunin na tulad mo. Sumusubra ka na, ha? Wala kang galang! Mas matanda ako sa'yo! Bakit mo ako sinapak? Anong akala mo? Hindi ako gaganti, ha? Bakit? Hindi na kayo nahiya sa mga bata. Sa harapan ng mga anak pa ninyo kayo nagkasakitan na para bang hindi kayo magkapatid. Miguel, ikaw ang panganay. Ikaw ang mas... Nay! Siya ang unang nanuntok! Bakit sa kayo nakatingin? Ay, Bakit ako pagsasabihin niyo porque ako mas matanda?
Ay, tama na, Rosa. Sige na. Ay, Miguel, mag-almusal ka na. Tama na, kalimutan na lang natin ang nangyari. Ayos ah. Ganun na lang yon. Wala kang sasabihin. Porque ang perpekto mong anak ang nagsalita. Bali wala na lang ang dahilan kung bakit kami nag-away. Kalimutan na lang ang nangyari. Ramon! Lagi naman kinakalimutan ng mga pangyayari kapag involve yung paborito yung anak eh. Ikaw ang nanuntok, Ramon. Simula pagdating pa lang dito, lagi na lang mainit ang ulo mo. Parang wala na lang gulo. Tama na, ha? Tama na. Kalimutan nyo na lang ang mga nangyari. Mag-almusal na kayo at nakahain na sa lamesa. Kalimutan! Yan ang hirap dito eh. Kapag tungkol kay Kuya Miguel, kakalimutan na lang lahat. Pero kapag ako, ano, ha? Lahat pinapansin nyo! Lahat ng gawin ko, may komento kayo! Ramon, tama na, Ano anak. bang espesyal dyan kay Kuya Miguel, ha? Parang lagi na lang siyang kinakampihan ng lahat. Nakakasawa na! Hanggang ngayon, wala pa rin pinagbago! Ganito pa rin para sa pamamahay na to! Simula pagkabata, lagi na lang pinagbibigyan niya si Kuya Miguel! Hanggang ngayon pa naman! Ramon, tama na. Tumigil ka na nga, Ramon! Hindi tayo naglalaro rito para magkampihan pa! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo! Bakit ba gigil na gigil ka sa akin? Wala kang ginagawang masama sa akin! Hindi ka pa graduate! Lumayas ka na ng bahay! Iniwan mo kami nila tatay at nanay dito! Sa mga sandaling kailangan namin ng karamay, nung nairit ang lupa ni tatay, nung naoperahan si nanay, ha? Ano? Nasaan ka? Wala! O, di ba umalis ako kasi nagtrabaho ako sa ibang lugar? Nagpadala naman ako ng pera! So pera-pera na lang! Oo! Lahat ng hirap namin hindi mo dinanas! Porque mawala ako rito, ibig sabihin nagpakasarap ako? Hindi mo ba naisip na naghirap din ako para makapagtapos sa pag-aaral at para makapagpadala ng pera na tulong sa pag-aaral nyo rin? Tama na. Tama na. Tatay, tama na Ramon, namumutla na si tatay. Parang hihimatayin na naman. Tama na. Ay, nako! Ay, saluhin niyo ang tatay niyo! Matutumba siya! Julia, si Lolo. Tulog pa rin eh. Ano ba kasi pinag-aaway nila Dad at Tito Miguel? Wala naman mga lupa sila Lola at Lolo para pag-awayan nila. Hindi rin naman sila mayaman. Walang pag-aagawan ng mamanahin. Utang ba pinag-aagawan rin? Alam ko may utang pa sila Lolo sa bangko na binabayaran ni Tito Miguel eh. Sa pagkakarinig ko kanina, ang daming angst ni Tito Ramon kay Papa. Pero parang si Papa rin, same sila eh. Iba rin talaga ang trip na matatanda, no? Ang hilig nila mag-hoard. Pati sa mga ng loob, hino-hoard nila. Kailangan malaman natin kung anong ugat ng samaan ng loob nila. Importante pa ba kung anong mga hinanakit nila sa isa't isa kung lahat naman ng yon ay nasa nakaraan na? Hindi ba panahon ng Kwaresma ngayon? Bakit hindi nila magawang magpatawad at magpakumbaba? Julia, kung ikaw ba, palagay mo makakalimutan mo kaagad ang mga hinanakit ng ilang taon mong kinikimkim? Depende rin talaga sa tao. May mga taong pinagpapasa Diyos na lang. May iba naman, dinadala hanggang sa hukay ang sama ng loob nila. At may iba rin na lahat ng tao kaaway, kahit hindi naman sila yung kasamaan ng loob. So, alin doon ang mga tatay natin? Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pinag-awayan nila. Pero sa panahon ngayon, sa mga araw na to, ang importante, magpatawad at magpakumbaba. Lalo na't hindi natin alam kung gaano kahaba ang itatagal natin sa mundo. Hala, grabe naman Ate Julia. Bakit may paganyan ka namang dialogue? Nakakakilabot ha. Parang may mamamatay naman sa mga pinagsasabi mo. Lahat naman ng tao mamamatay. Una-una lang. Kaya sana, huwag nating sayangin ang mga nalalabing oras natin sa mundo. May intindihan nyo rin ako, I'm sure. Julia, Carlo, Diego, pinapatawag kayo ng lolo nyo. Nagising na si Lolo, Mama. Oo, pero hinang-hina na siya. Mga apo, halina kayo at lumapit dito. Lolo, may sakit po ba kayo? Ang putla niyo po. Parang hirap na kayong huminga. Napakot lang ako, Diego. Lolo. Ba't ka umiiyak? Kanina ka pa iyak.
Papunta pa lang dito sa kwarto ni Lolo. Nag-emote ka na. Julia, ano ba nangyayari? Lolo! Maupo kayo dito sa tabi ko. May sasabihin akong importanteng bagay. Bago dumating ang mga magulang niyo, gusto ko muna kayong makausap, mga apo ko. Gusto kong malaman ninyong mahal ko kayong tatlo. Kayo ang nagbigay ng kaligayahan sa buhay namin ng lola niyo. Meron lang sana akong hiling, lalo na sa inyong dalawa, Carlo, Diego. Ano po yun? Opo, Lolo. Ano po ba yun? Siyempre, ibibigay namin ang hiling nyo. Gusto ko sanang huwag niyong tutularan ang mga magulang ninyo. Ay, Julia, alalayan mo ang lolo Doming mo. Gusto daw niyang tumayo. Long, tigas ng ulo nyo. Nangihina pa nga kayo, gusto na namang tumayo. Ilang himatay po bang gusto nyo for today's video? Ay, alam mong diyan ka nagmana ng katigasan ng ulo, Julia. Apo, di ba? Sa lolo mo na laging nasusunod ang gusto. Okay lang naman po, Lola, namana ako kay Lolo. Ibig sabihin, napakabuti kong tao. Baka hindi maniwala mga makakarinig sa iyo, apo. Tay naman, alam niyong hindi totoo yan. Napakabuti niyo po sa aming lahat ng magkakapatid. Lalo na sa amin ni Julia. Simula nang mamatay ang tatay ni Julia, kinupkup niyo na kami. Ay, naku, sus naman, no. Ano bang kinupkop? Anak kita. Apo ko si Julia. Nararapat lang na tayong pamilyang magdadamayan sa hirap. Sa totoo lang po, Tay. Dati, akala ko hindi niyo ako tunay na anak. Pero nang mawala ang asawa ko, doon ko naramdaman na kabilang pala ako. Hindi pala ako tau-tauhan lang sa bahay na to at sa buhay ninyo. Teresa, maging ikaw ba may sama ng loob din kay tatay? Wala po ito, Tay. May bagong umeeksena pala dito. Sige na, alis na lang kami. Nakaka-istorbo kami sa moment nyo. Nariyan pala kayo. Ay, maupo kayo dito. Miguel, Ramon. Tay, pahinga na lang muna kayo. Hindi naman kami kailangan kausapin. Sanay naman kami na ganito lang. Mga anak, gusto kong malaman kung ano bang ugat ng hindi nyo pagkakaunawaan. Tay, wag mo na kaming intindihin. Magpahinga ka na lang. Mabuti pa siguro, uuwi na lang kami ni Diego. Baka nakakasama pa na naririto kaming dalawa. Nakakadagdag pa kami sa pagod at stress ninyo ni nanay. Hindi! Kami ni Carlo nga alis. Magbabasta lang kami pa uwi. Talagang pati sa pataasan ng pride, nagko-contest pa rin kayo hanggang ngayon. Baka pwedeng umayos naman kayo. Umakto kayo ng naaayon sa mga edad nyo. Tama na, Teresa. Hayaan mo mga kapatid mong sabihin ang mga saloobin nila. Kaso nga ho, Itay, hindi ganun ang ginagawa nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw sa atin kung bakit biglang lumayas ng bahay si Kuya Miguel. Hindi rin natin alam kung bakit simula noon, lumayo na rin ang loob ni Kuya Ramon. Ay, naku. Ma, tama na po. Makakasama kay Lolo. Magkakaharap tayo ngayon. Magsabi kayong dalawa, ano? Ako lang bang full-time na anak ni nanay at tatay? Substitution bang ginagawa ninyo? Kapag narito ang isa, wala naman ang isa. Iniiwasan niyong magkita. At sa ginagawa niyong yun, pinapasama niyo lang ang loob ni nanay at tatay. Alis na lang kami. Simula pagdating ko, nagtutulungan niyo na ako. Huwag ka kang pabigtin, Kuya Ramon. Pahaba ng pahaba ang usapang to. Akala ko pabasa ng pasyon ang pinuntahan namin. Litaan niya pala namang sa tingin yung kasalanan namin ni Ramon ang meron. Kami na lang aalis. Ay nako, maupo nga kayong lahat. Walang aalis! Wala!
Nakaupo kayong tatlo. Walang aalis. Ngayon pa ba kayo tatalikod sa ama ninyo? Ngayong nabibilang na lang ang araw at oras niya na makapiling natin. Ano? Nay! Ang nabibilang ang oras? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Tay, anong ibig sabihin ni nanay? May sakit kayo? Maupo muna kayong dalawa. Magpapaliwanag kami ng nanay niyo. Walang ibang paraan ng pagsasabi nito kung hindi diretsahan lang. Malubhan ang karamdaman ng tatay ninyo. Stage 4 na ang cancer niya sa puso. May tanig ng buhay niya. Huli na nang malaman namin kaya wala na kaming nagawa pa. Malubha? May taning? Bakit hindi niyo sinabi kaagad? Sana man lang nagparamdam kayo na may kakaibang nangyayari. Sana sinabi ninyo hindi yung nambibigla kayo ng ganito. Hindi ba ilang beses na kayong inibitahan ni nanay at tatay na umuwi rito? 3 buwan nang nakalipas, lumuwas sila ng Maynila. Sinamahan ko sila at dinalaw ang mga bahay ninyo. Pero nasan kayo? Wala! Ginabi na kami sa paghihintay. Ni anino ninyo, hindi namin nakita. Nasa out-of-town business trip ako. Alam mong luluwas sila ng Maynila, Kuya Mikel. Pero umalis ka pa rin. Labas na ako dyan. Wala ako sa bahay nun dahil ano? Dahil umiiwas ka. Huwag ka na magkaila pa. Umamin na si Ate Denia sa akin. Nakitulog ka raw sa kaibigan nyo para hindi mo lang makita sila tatay at nanay. Anong klaseng mga anak kayo? Tapos ngayon, isisisi nyo kina nanay at tatay na hindi kayo informed. Na hindi nyo alam ang sakit niya. Para ano pa? Tama na, Teresa. Kaya talagang pinilit naming makumpleto tayo ngayong Semana Santa. Dahil sa palubhan na ng palubha ang sakit ng tatay niyo. Hindi natin masasabi kung kailan babawiin ng Panginoon ang buhay niyang ipinahiram. Gusto ko sanang humiling sa inyong dalawa. Miguel, Ramon, maaari ba? Pagbigyan ninyo ang matandang ito na malapit ng pumanaw. Tay naman. Tay, wag muna. Pero, ano bang hiling nyo? Maaari bang magtapat kayo kung ano ba talaga ang pinagsimulan ng samaan nyo ng loob? At kung ano ba ang nagawa ko para lumayo ng tuluyan ang mga loob niyo sa akin? Wala naman ako sama ng loob. Sabihin mo na ang totoo, Ramon. Huwag ka nang mag-deny sa lahat ng tao dito. Ikaw ang pinakamaraming kargada dyan sa puso mo. Tay, wala naman akong problema eh. Ito lang namang si Ramon ng maraming issue. Yan mismo ang dahilan. Lagi na lang ako nasisisi. Lagi na lang akong mali. Sa mata niyang paborito niyong anak at sa mata ng lahat ng tao sa paligid natin, ako na tong black sheep. Ako na ang hindi matalino. Ako na ang hindi magaling sa kahit anong bagay. Ako na ang pabigat, di ba? Ramon! Ang mga bata pa lang kami, puro si Kuya Miguel na ang pinagbibigyan eh. Siya ang laging tama, siya ang laging magaling. Hanggang sa magkuleho na siya. Pinalipat niyo ako ng public school para lang makapag-aral siya sa gusto niyang kurso at eskwelahan, di ba? Lagi na lang ba siyang papaboran? Kahit hanggang ngayon, siya pa rin ba? Yan ang sama ng loob mo? Kasalanan ko ba kung ako ang matalino at ako ang magaling? Mabuti ka nga eh. Pinapayagan ka lumabas at makapag-enjoy kasama ang mga kaibigan mo. Tuwing aalis sila nanay at tatay, ikaw lang niyayaya dahil kailangan ko mag-aral. Kapag maglilibang, ikaw agad na naiisip nilang isama. Bakit hindi ka sumama kung gusto mo pala? Dahil pakiramdam ko, hindi ako kabilang sa pamilyang to! Pakiramdam ko, ilag na ilag sa akin si nanay at tatay. Para bang hindi naman ako tunay na anak. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero yun ang pakiramdam ko. Miguel, anak. Kaya lahat ginawa ko para magtagumpay sa buhay. Para makapagbigay ako sa pamilyang to. Kahit pakiramdam ko, hindi naman ako kabilang dito. Ay, Rosa, panahon na siguro para malaman nila Miguel ang totoo. Anong totoo? Ampon ba ako? Paano ka magiging ampon? Ikaw nga ang paborito. Saka kamukha mo si nanay, oh. Paano ka magiging ampon? Huwag ka nga gumawa ng issue.
Hindi nga siguro ako naging mabuting ama sa inyong dalawa. Pero kahit pa ganito ang kinalabasan, gusto kong malaman nyo na mahal ko kayo. Lahat kayong tatlo ay minamahal ko ng pantay-pantay. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pagmamahal niyo ni Nanay. Hindi lang talaga maka-appreciate itong mga kapatid ko. Hindi sila kontento. Sinubukan kong iparamdam ang pagmamahal na tunay, lalo na sa iyo, Miguel. Marahil dahil dito, kaya hindi ko namalayang hindi na pala pantay ang tingin niyong lahat sa pagtrato ko sa inyo. Anong ibig yung sabihin? Miguel, anak. Hindi si Tomeng ang tunay mong ama. Ano? Ampun ako? Hindi ako Torres? Torres ka. Anak kita. At hindi mababago yun. Anak kita sa pagkadalaga. Namatay ang tatay mo bago ka pa labang isilang. Matali kong kaibigan si Domeng at siya ang karamay ko nung mga panahong yun. Nagpakasal kami. At inako niya ang responsibilidad na maging ama mo. Ni minsan, hindi ko naisip na ang pagtrato ko sa iyo ng mas may ingat at konsiderasyon ay magbibigay ng hinanakit sa inyong dalawang magkapatid. Marahil gusto ko lang iparamdam na hindi ka iba sa akin. Kaya mas napaboran kita sa ilang mga bagay ng hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako, Miguel, Ramon, Teresa. Hindi ko alam na nagdulot pala ito ng lamat sa ating relasyon. Hindi niyo ako anak. Anak kita, Miguel. Anak kita. Anak ko kayong lahat. Mahal ko kayo ng pantay-pantay. Pinili kong maging ama mo at hindi magbabago yon hanggang kamatayan. Tay, buong buhay ko, akala ko ako yung ampon eh. Ay, patawarin mo na ako, Ramon. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang sumama ang loob mo at magkimkim ng hinanakit sa mahabang panahon. Tay, huwag po kayong humingi ng tawad. Hindi niyo kasalanan na naging makitid ang isip namin. Nakinimkim namin ang sama ng loob imbis na sabihin. Patawarin po ako, Tay. Nabulagan ako ng inggit at selos. Hindi ko naisip na may kanya-kanya kayong paraan ng magpapakita ng pagmamahal sa aming tatlong magkakapatid. Miguel, Ramon, Teresa, napakabuti at busilak ang puso ng inyong ama. Kaya siguro, kinukuha na siya ng langit ay dahil sa gusto na siyang gawing anghel. Kaya sana naman, magkasundo na kayo, tayong lahat, upang matahimik si Domeng at mapayapang makatawid sa susunod niyang lakbayin. Tay, patawad. Naging makasarili ako. Hindi ko pinahalagahan ang mga ginawa niyo para sa akin. Imbis na magpasalamat sa magandang pagtrato niyo, pinagdudahan ko pa kayo at naging pasaway akong anak. Pasensya na po kayo. Miguel, lagi akong nagpapasalamat na naging anak kita. Hindi ko managampanan ang tungkulin ko bilang anak nitong mga nakaraang taon. Sana mabigyan pa ako ng pagkakataon ngayon. Ramon, kung ano man ang pinagtampuhan natin, pwede bang kalimutan na natin yun? Kuya Miguel. Huwag na tayo magbangayan ulit, ah.
Sorry sa mga nasabi ko at kung ano man ang nakaka-offend na nagawa ko. Sorry din, Kuya Miguel. Uy, ako ba no? Hindi ba pwedeng sumama sa yakapan niyo? Sali din kami ng nanay niyo. Ay, Payakap. Ayan naman pala. Naku, ang lambot yakapin ni Ramon. Tingnan mo, close na sila Lolo, Tito Miguel at Tito Ramon. Halos magkapalit ng mukha sa sobrang lapit sa isa't isa. Baka bumabawi sila dahil ilang taon din naman silang magkaalitan. Mahigit 10 years din yata yun, no? Hindi pa rin ako makapaniwala na malapit na tayong iwan ni Lolo. Nanghihinahin ako sa mga pagkakataong hindi natin siya dinalaw at nakasama. Nakikita ko ngayon na kahit hinang-hina siya, payapa at maligaya ang mukha niya. Para bang may malaking tinik na nabunot sa dibdib ni Lolo Doming. Totoo yan. Parang maliwalas ang mukha niya, pati rin sila Papa at Tito Ramon. Malapit nang matapos ang pabasa ng pasyon. Sa loob ng 3 araw, natupad ang hiling ni Lolo Doming. Nagkasundo-sundo na ang buong pamilya. Teka, nakatulog na ata si Lolo. Napatantay sa balikat ni Tito Miguel. Kalinga ko ring totoo, parang iyong ipao. Tay, tapos na po ang pabasa. Hatid na namin kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga kayo. Tay? Nakatulog yata si tatay, Kuya Miguel. Tay? Tay, ihatid po namin kayo sa kwarto. Tito, parang hindi humihinga si Lolo. Tay? Tatay! Tatay! Mama! Lola! Si Lolo Doming po! Lolo! Domeng! Domeng! Domeng, mahal ko! Pati ang langit nakikiramay sa atin. Siguro umiiyak din ang langit hindi lang dahil Biyernes Santo ngayon, kundi dahil na rin sa pumanaw na si Lolo Domeng. Oo nga. Kanina maaraw naman. Biglang umulan nang dumating na tayo dito sa punerarya. Ito nga pala yung video na iniwan ni Lolo Doming para kay Lola at sa mga magulang natin. Ipinadala ko na kina Papa, Tito Ramon at Tita Teresa. Papanood ko na lang kay Lola mamaya dahil wala naman siyang social media eh. Hindi ko na maisesend. Siguradong babahanan naman ng luha mamaya kapag napanood nila yung video na yun. Pwede mo bang i-play para makita ulit natin si Lolo Domeng? Sige, eto. Mga anak, mahal kong asawa, marahil wala na ako sa mga sandaling mapapanood niyo ito. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pagmamahal niyo at pagsasakripisyo para sa pamilya natin. Maraming salamat, Miguel, sa pagtulong mo sa pagtaguyod ng pamilya. Hindi man hiningi sa'yo, nagbigay ka pa rin. Maraming salamat, anak. Kung darating ang panahon, papipiliin ulit ako na maging ama mo. Oo pa rin ang isasagot ko. Anak kita. At hindi magbabago yan. Ramon, pagtiwala ka anak sa iyong sarili. Marami kang kakayahan. Huwag lang puro kakulangan ang pansinin mo. Magaling ka. Alam kong totoo yun. Dahil anak kita. Teresa, maraming salamat sa pagsasakripisyo ng kabataan at kaligayahan mo upang masamahan kami at malagaan ng iyong nanay, ha? Kahit ilang beses naming sabihin magpakasaya ka naman at maglibang, kami pa rin ang inuuna mo at inaalala. Ang hiling ko lang maging tunay kang maligaya. Rosa, ang pinakamamahal kong asawa. Kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang mamahalin at pipiliin ko
Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal ko. Sa huling pabasa ng pasyon ngayong taon, sana ay maalala nyo ang mga sakripisyo ni Kristo at ang pinakamahalagang aral ng pagpapatawad. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa